Good evening, everyone. Welcome to tonight's Data Master session by Data Engineering Pilipinas, where learning meets real world impact. I'm Kata, your host for this evening, and I'm glad you're here. Joining us tonight is someone who's passionate about turning raw data into actionable stories. Please welcome our speaker, Raven Klein Rubin. Floor is yours now, Raven. Thank you for that intro po, ma'am, 'no. So yun 'no, good evening po sa lahat 'no. Acknowledge po natin yung presence po ng isa and ayun nga po, thank you po sa pagbibigay ng oras ngayong gabi and yun, let's thank Lord for this opportunity and si Ma'am Kat po 'no, Ma'am Kata po for this ano, for making way for this event po 'no. Yun siya i-mention ko din po yung mga attendees po natin ngayon na invite ko po talaga which is si La Loreto Lo po, which partner ko po and yung mga kaklase ko po. So yun, welcome to our live po tonight. So for this evening, we'll be talking about data analytics po, no? So, share ko lang po yung screen ko. Nagkaroon naman din tayo ng ano, no, ng kita naman po, no? Din po tayo ng insights tungkol sa event po tonight, no? So, for this evening, we will just go through about ano, data analytics po, no? Yung ano po niya, yung benefits po niya sa isang enterprise or business po, no? So, kung makikita po natin dito sa ating dataset, meron po tayo ditong 2,570 worth of data po, no, ng hospital data. Bale ano po 'to, real world dataset po 'to, no. Minodify ko lang po yung mga confidential data niya po and ayun nga, nagpaalam naman din po ako sa owner. Nandiyan. Nasa ano ko rin po 'to, nasa GitHub ko rin po 'to kung gusto niyo po siyang gamitin for practice. Puwede naman din po and pinaalam ko rin po 'yan. So this is ano po 'no, this dataset is available publicly na po 'no, since minodify ko na nga po siya to by removing po yung mga confidential information niya po. So, as you see here, yung dataset po natin ngayon 'no, by this data alone is wala po tayong makukuha sa kanya other than sa ano po ba siya, list lang po siya. Kung tignan po natin siya first glance, wala po tayong maa-analyze, wala tayong makukuhang value. Wala tayong makukuhang value sa pagtingin lang po sa kanya. For example po, ito, ano po ba 'yan, Monday, February, ano yung mga value na 'yan? By first first ano po natin 'no, first look po natin wala tayong makukuhang value sa kanya. That's why po dun po papasok si data analytics. So, for this session po 'no, we will just go through it lang po. So, data analytics, by data analytics po 'no, we will analyze this data. For example po, naka-create na po ako ng dashboard. So, data analytics and dashboard po yung topic natin tonight. And ayun nga po, by analyzing this data and creating dashboard out of it, first we have created ano, is using pivot table. Demonstrate ko na rin po siguro yan. So, to create pivot table using Excel, we can just select lang din naman po. Select lang po natin 'to lahat. And then, insert pivot table. Nagdalag po siya. Insert pivot table po. Isa na po. And kapag nagawa na po natin yan, we will have this kind of tables po. And upon this, ito naman po. No? Upon this pivot tables po, magkakaroon na po tayo nung mas maayos po, mas organized sa dataset kung saan in-automatic na po niya yung pagbibilang ng mga data po. For example po, ito, naka-separate po siya for male and female. Bale, ginawa niya po yan by ano, by pivot table functions na po, no? By ano lang po 'to, Excel lang po. Excel alone lang po is ganito na po siya ka-powerful. Hindi na po natin kailangan ng mga functions po, which is yung mga condition na ano, para bilangan po siya manually. You can just use pivot table na lang po and ito nga po. So ayan, sinumin ko po siya. So, upon analyzing this 'no, makikita natin na sinasabi sa dataset natin na meron sa dataset We're natin already live. ang 1,600 is Mag-intro muna ako na, Raven. And then 970 is lalaki. So, we can create a dashboard out of that para po mas presentable po siya sa inyo kasi kapag ganito lang po, more like plain lang po siya tingnan. So, we can make it more interactive or engaging by using dashboard niya po. And ito po siya. So, isa-isahin lang po natin 'to, no, yung mga dashboard po yung mga information po natin yung mga information po natin dito. So, that maybe makakuha po tayo ng insight sa kung paano po natin mai-improve yung hospital po na 'to or kung bakit po siya gano'n, kung bakit po naging gano'n yung data po na yun. So, let's proceed po 'no. So,
As previously stated nga po 'no, meron po tayong 970 males and 1,600 females. By this alone, we can see na marami palang nasa hospital po natin ngayon is marami po palang marami po palang mga patient na is babae. Mostly po sa mga patient natin is babae. So, bakit po ba by this 'no, puwede po tayong magsimula sa tanong na bakit po ba gano'n? Puwede na po natin siyang i-analyze na ano ba yung meron sa lugar na yun, bakit puro babae yung mga bumibisita sa may hospital po na yun? Maybe sa lugar na yun is marami talagang babae or lugar na yun mas accessible po siya sa mga babae, something po na gano'n. In such way, puwede po natin siyang improve para po like since marami nga pong babae sa lugar na yun, puwede po tayong magkaroon ng mga promotion po, like promotion po na para po ma-attract pa po natin yung mga iba pa pong mga female po sa lugar na yun para pumunta pa po sa hospital po natin. Kasi din po sa may data po na 'to na stayed within 2 hours. Kung makikita niyo po, meron po ditong yes na 2,420 and then no na 150. Analyzing po yung data na 'to 'no, makikita po natin na yung mga nag-stay within 2 hours is 2,420. Ito po yung pinaka-average po natin. Ito po yung gusto nating makuha, which is kailangan po yung si kada patient po is hindi po siya lalagpas ng 2 hours para po mabilis lang po yung streamline po ng process natin sa kada pasyente. And as you see po is most dominant naman po is yung yes. So I think we're doing good naman daw. We are doing good naman po sa ano po ito 'no, sa may process po natin. We can analyze din po 'no kung bakit naging sobrang tagal naman po nung 150. So by that po 'no, puwede po tayong bumalik dun sa may ano natin, sa pivot table po natin and makikita natin dito. Ito po 'yan 'no, ito po siya and ito po siya 'no, yung patient flow and efficiency. So by clicking po, we can see po kung ano po yung mga ano, we can see po kung ano po yung mga data po na 'yan na bakit po sila lumagpas ng 2 hours po. So for example, we can see here, ang lumagpas ng 2 hours is ito, which is nagkaroon siya ng waiting time na 3 hours. Bakit po ba siya nagkaroon ng waiting time na 3 hours? Puwede po nating i-analyze yun dito sa may dataset po natin in such way na puwede po para kung sakali po is ma-improve po natin. Sample ito, meron po siyang type of service na GP and yung revisit niya is type of check-up. Puwede po nating magamit yung mga data po na yun 'no, para po yung service po natin. Like ayun nga po, since nag-excel nga po siya ng 2 hours 2 hours lang po dapat pero naging 3 hours po yung kanya. Bakit po nangyari yun? So, by data analysis alone, we can answer that question po 'no, para po ma-improve po natin yung process po. So, balik po tayo sa dashboard po natin. And ayun nga po, sa type of check-up. You see here na meron po tayong mga follow-up which is 730, new visit 107 and revisit is 1,733. By this data, makikita po natin yung analysis po niya sa kada sectors po. Pero feel free to ano po 'no, may comment section po ba dito sa Discord? So yun, kung sakali pong medyo mabilis po ako magsalita at kung gusto niyo pong may ano, like konting katanungan na sinasabi, puwede po kayong mag-ano. Salamat po. Here na meron po tayong revisit na 17 sorry for that. Revisit na 1,733 at new na 107 and follow-up na 730. By this po 'no, makikita po natin na usual visit po natin by the way po pala 'no, yung dataset po pala natin is ano 'no, January to February lang po. Like dashboard hospital dataset po siya from January to February 2025 po. And ayun nga po, proceeding po ulit sa type of checkup. Makikita po natin dito na yung mga patients po natin is mostly revisits. In such way po 'no, makikita po natin na yung retention po niya is mostly na nakakakuha po tayo ng value by retention mostly po 'no. Like makikita niyo po dito, 1,000 po yung gap niya sa follow-ups. Like makikita po natin na ang pinaka-customer po talaga natin is yung mga dati na po sa'tin. Like sila po yung bumabalik-balik po talaga sa atin. And ang new lang po natin na nakuha is 107 lang po. So ayun nga po, upon analyzing po ulit 'to, puwede po nating itanong ulit, puwede po tayo ulit magtanong na bakit gano'n? Bakit 107 lang yung nakuha natin na new customer? Maybe sa part na 'to, puwede po tayong gumawa ng mga strategy po na like marketing strategy po in such way na makakuha po tayo ng mga bagong customers po natin. Like para po ma-improve po yung ano po, yung data po na 'to. And then since ayos na nga po yung retention po natin, puwede po natin 'tong i-average, i-ano lang po muna 'no, maintain na lang po muna natin since hindi po siya yung pinaka problema po natin at the moment.
if gusto po natin magkaroon ng increase po sa ating sa ating mga new customer, we can use po yung mga strategy, yung mga marketing strategy po para mas tumaas po siya sa mga susunod po na buwan. And then proceeding po sa mga chart po na 'to 'no. By the way, familiar naman po kayo sa mga ganitong chart 'no. Ano po siya, line graph po, line graph. So yun. Makikita po natin dito yung average waiting time per minute. As you see po, meron po tayo dito and meron na po tayo ditong stayed within 2 hours, which is yes or no lang po. And then ngayon po, ina-average po natin siya. As you see po, upon averaging po yung per minute po natin sa January is meron po tayong 101 minutes po yung average per patient po natin. And then, baba po siya ng 93. Almost 12 minutes po yung binaba niya 'no. So, siguro kung i-aano natin is malaking ano rin po yun 'no, malaking changes na rin po siya. Malaking improvement na rin po yun kung gusto po nating pabilisin yung process po ng ano natin 'no, yung process po ng daloy po natin ng pagha-handle ng patient. Malaking ano rin po siya sa atin, malaking improvements na rin po siya sa atin. And by this po, since nakita na nga po natin, bumaba si February ng 12 minutes by January, malaking ano na rin po yun. So, pwede po natin siyang i-analyze. So, paano nangyari yun? Paano siya bumaba? By that alone, pwede po natin siyang gawin ulit sa mga susunod na buwan or improve pa po natin. Para po sa mga susunod na buwan is mas mabilis po tayo makakapag-process po. Then we have here top 10 dates. So, yung top 10 dates po is nagko-consist po siya ng January 13, January 2017, January 17, and et cetera po. Makikita naman po yun dito sa baba. Kita naman po yung arrow ko. Kita naman po yun dito sa baba. Ayan, so, isa-sign po muna natin yung mga date po na to. No? So, January 13, 2025, nagkaroon po tayo ng 88 patients. And then for 27 naman po, 84. And then kay 17, ganoon din po. So, by this alone, makikita po natin na kung ilan po yung patient na pumunta po sa hospital natin nung araw na yun at bakit sila pumunta. Pwede po nating by this alone, pwede po nating makita yung bakit mataas yung araw na to. Pwede nating itanong yung bakit mataas yung araw na to mula sa iba. Ano yung difference niya? Maybe sa araw pala nung January 13, meron po palang ano niyan, no? Meron po palang, like, for example, wag na po sana ulit yung sa COVID-19, no? Malay mo, nung time po pala, which is hindi na rin po kasi pasok since certified nga to. Pero for example lang po, no? Like, kunwari, yung data po natin is for COVID-19, no? Like, kaya po pala mataas yung data na yan kasi meron po palang outbreak nung mga time na yan. And ayun nga po, ayun po yung nag-cause kung bakit mataas yung ano na yan, yung araw na yan. So by data analytics po, no, makikita po natin yung magkakaroon po ng sense yung mga numero po na nakikita po natin sa screen natin by data analytics po. By this po, we can answer po yung questions na bakit ganun or ano yung pwede nating magawa para ma-improve pa yun in such a way po. And ayun nga po, balik po tayo sa may line graph po natin. Since 88 nga po siya, pwede po natin i-analyze kung ano ba yung mga process na ginawa po natin sa araw na yon or kung ano po yung event na meron sa araw na yon. In such way na pwede po tayo magkaroon ng strategy para po kapag naulit yung ganung pangyayari, mas mataas po yung makukuha po nating outcome. Something like that. So proceed po tayo dito mag-stick po muna tayo sa mga graphs, sa mga line graph. So for business hours in a day, ito po yung isang mga pinaka natin dito. Like business hours in a day. Bakit? So makikita natin dito na on 8 na analyzing this line graph po. Makikita po natin na on 8 AM we have 309. Tumaas po siya ng 482 ng 9 AM. Tapos bumaba po siya ang pinaka-lowest peak po natin is 5 PM po, which is only 10. And then nung 12 PM po, naging 60 po siya. No? So analyzing po ulit, ang highest peak po natin is 482. Tapos naging 10 lang po siya nung 5 PM. And then nung 60 po, simula 412 bumaba nung 10 AM, naging 60 po siya nung 12 PM. We can see po dito kung ano po yung mga peakest hours po ng hospital po natin. For example po, upon analyzing this data po, masabi po natin na mababa tuwing 12 PM. Bakit kaya ganun? Maybe, sorry po, excuse me. So yun, sorry pa nag-ingay po yung mga aso. So yun, proceed po tayo. So yun, shoutout po sa mga aso namin. 7 po kasi sila. And then, ayun nga po, balik po tayo sa line graph. So, ayun nga po, since sa graph po na to, makikita po natin na bumaba from 411 on 10 AM, napunta siya ng 60 to 12 PM. Bali yung mga numbers po pala, ano po siya, yung mga customer po na pumunta nung mga oras na yun. So, yun. Pwede pa rin sabihin na, bakit ganun? Bakit nung 12 PM naging 60 na siya from 411? So, makikita po natin, ang siya po ng
By the way, kung napansin niyo po, ito po yung ina-analyze ko, no? Kasi itong 5 PM po, given naman na po yan, nabababa po siya since hapon na nga po yan, paggabi na po. So, pwede po tayo magtanong na bakit nasa, pero nung 12 PM po kasi, makikita po natin na, kung makikita niyo po, ang taas niya po, tapos bigla po siyang bumaba. Like, kung makikita niyo po, bigla po siyang bumaba, no? Compare po dito sa 5 PM na, ano po siya, no? Like, yung pagbaba niya po is consistent naman, like, hindi siya biglaan. Nung 12 PM po kasi biglaan siya. So, I think ayun po yung may problemang part. So, siguro pwede po nating i-analyze po yung part na 'to. Yun. Puwede po nating i-analyze yung part na 'to. Like for example, since 12 PM nga siya, ano po ba yung mga meron ng 12 PM na yun? Puwede nating sabihin na siguro mainit kaya walang pumupuntang mga tao sa atin. Like tanghaling tapat po nun, eh, 'no, tanghalian po siya and such way po, 'no. Like puwede po nating ma-analyze po yung mga gano'n, kung bakit po bumababa yung yung BCSR po natin nung 12 PM. By that po puwede po siguro tayong mag-break time. By that po 'no, puwede po tayong mag-create po ng mga steps para po sa mga ganitong outcome. For example po, since mababa naman po ng 12 PM and babalik naman po sila ng 1 PM, so puwede po siguro kasi yung mga nurse po natin puwede pa silang i-break time po muna, 'no, like 12 like from ano 'no, nung from 11 AM hanggang 1 PM break time po sila, or 12 PM hanggang 1 PM po is puwede po silang mag-break time muna, nagpahinga po muna sila. Since wala naman po gaanong customer po ng mga oras na yun. And magko-continue po yung business natin ng 1 PM onwards po. Like bale ang mangyayari po, puwede po nating gawing strategy is 8 AM to ano 'no, to 11 AM po yung ano natin, tapos break time po tayo ng 12:00. Tapos tuloy po tayo ng 1:00. In such way po may-utilize po natin yung energy po nung mga, for example po ng mga staff po natin such as nurse, para po hindi po sila masyadong babad, makapagpahinga rin po sila kahit papaano. So proceed po tayo sa business na sinabi. Malinaw naman po yung mga sinasabi ko so far. Bukod sa mga tahol po ng mga aso. Ayun. Proceed po tayo sa busiest days in a week. After analyzing po 'to 'no, makikita po natin na si Monday meron po siyang 573. And then bumagsak po siya ng 486 po nung Tuesday, and then nung Wednesday naging 409, Thursday tumaas ulit ng 21, Friday is 564, and then kung makikita niyo si Saturday tsaka Sunday bagsak po talaga siya. Bagsak po talaga siya. Bale ang ano po kasi dito is, kung makikita po natin, ito po yung mga business hours po talaga natin. Bale ang business hours po kasi talaga ng hospital po natin is supposedly is Monday to Friday po siya. And then ito pong mga Saturday to Sunday po is mga emergency po. Mga follow-up check-up po or mga returnees po na kailangan po talagang bumalik ng araw na yun. So kung makikita po natin, mababa po talaga siya since hindi nga po siya business hours talaga. So pwede po tayo mag-focus po dito, no? Pwede po tayo mag-focus sa may Monday to Friday po since ayun po talaga yung business hours po natin. Kung makikita po natin nung Wednesday, mababa po siya po yung pinakamababa sa business po na meron tayo. Like 409 lang po siya, comparing po dito sa may Monday na 573. Like almost 200 po, no? And then, mag 200 po yung difference nila. Like something 150 plus or something, estimated 160 or something po, no? Yung difference nila. So we can analyze this data po, no? Like pwede po tayong mag-strategize kung bakit tuwing Monday marami pong customer. And then Thursday po is mababa po siya ng value. Siguro po kasi midweek po siya, no? And supposedly may ano po, no, may mga pasok po yung mga tao po niya sa such way po. Like pwede pa tayong i-analyze po yun, yung data analytic po. Pwede po tayong mag-strategize po, no, para po ma-improve po natin yung ano na yan, yung po na yan using data analytics po. And then rin po sa may Saturday Sunday po natin. Here, makikita natin mababa po siya. And for emergency naman po yun. Pwede po rin sabihin na eventual po siya. Nagkataon po na mataas tuwing Saturday na may 13 po na on average basis meron po siyang 13 on Saturday, Sunday po and 14. Paano po yun eh? Like emergency nga po. So siguro ang magagawa na po natin sa mga araw po na yun is improve po yung service ng mga time po na yun. Like paano po sana magkaroon tayo ng isa pong na-duty po nung araw na yun para assess po yung kunwari po small hospital naman po tayo. Pwede po tayo magkaroon na kahit isa lang po, kahit isang duty lang po nung araw na yan. Since ay nga po, kahit hindi po sa business hour is meron pa rin po tayong mga customer dumating, mga patients dumating po nung araw. So tapos na po tayo sa mga line up and assist po. Patapos na naman po tayo. Pwede na po tayo maghapunan. So yun. Siguro po tayo sa type of services natin. Bali, meron po sa type of services natin, nakita po natin, meron po tayong GP, Internal Medical Certificate, OB, IDs, and Shera po. Nakita nyo naman po dito. Nakita naman po siya. So, by this, makita natin na si GP yung may pinakamataas. Si GP yung may pinakamataas na, ano sa kanila, na avail na service. So, we can, by this data, no, pwede tayo mag-focus. Like, pwede natin siyang pimo, since siya nga po yung pinakamataas, siya nga po yung mas maraming tao na may kailangan. Pwede po natin siyang improve. Kunwari po sa service po natin ng GP, yung mga tools po na kailangan natin, pwede po natin siyang damihan, pati marami. Pwede po natin siyang damihan or improve pa po. Since siya nga po yung
kasi natin natin is tinatangkilik or pinakamadalas na gamit na service po ng mga client natin. And then proceeding po tayo sa pinakababa naman. Grab your OB. Pinakababa natin is OB. I think OB, ganyan po yung ito. So yun. Pinakababa natin is OB, no? We can analyze dito rin po, no? Bakit mababa siya? Ano bang meron sa mga OB staff natin or mga OB tool natin? Bakit hindi siya masyadong kilig ng mga patient na may mga sakit na OB? Na gusto mag-avail ng service na OB. Kasi kung titignan po kasi natin dito sa natin, no? Female po siya, no? Like yung patient, yung ano po natin, yung data po natin is dominantly po female po siya, no? Puro female po siya, kita na po diba? Yung female po natin is 1,600 over 970 na mil po. So wala po sa kalahati na po ba? Yes, over kalahati po, no? Kalahati, more than, kalahati lang po ng female natin yung male. So yun. Kalahati lang po ng female natin yung male. And to think na, ayun ako, despite na dominant naman ng female yung data natin, bakit yung uwi natin? Kung sakali po talaga na OB-GYN na po to, bakit yung data natin, ito lang yung ano natin, 2 lang yung ma-average sa patient, yung total patient natin, OB-GYN, ito lang. So by this no, we can ask yung questions na bakit nga po ganun? Ano pa yung pwede natin improve sa OB-GYN natin? Bakit hindi tinatanghilik ng mga patient natin or mga patient na gusto ng OB-GYN yung hospital natin? Siguro, by that po, pwede pa natin improve po yung service sa OB-GYN kasi ako may mali sa mga pasok natin or yung mga tool po natin is hindi ganun ka-effective. Kaya yung super patient po na pumunta sa atin is lumilipat po sa ibang hospital. So, just po, upon data analytics po, pwede pa natin improve yung weakness po natin ngayon. Yung CCGP nga po, na-mention na nga rin po kanina na siya po yung pinakamataas. We can improve na lang po to, no? Like, siya po yung pinakamataas. Pwede po taasan yung supply po natin, no? Especially na maraya po tayo mas service and ganun po. So, proceeding po dito sa may patient addresses po. Bali yung patient addresses lang naman na po natin, ano lang po siya, GPT generated lang po. Since ito po yung pinaka-confidential data po nung data. So, ang ginawa ko lang po, tinanggal ko po siya lahat. Tapos, nagpa-generate po ako kay GPT ng mga random dataset, NCR, para po magawa po siya ganito. And output po ito. So, we can see here na hindi naman po siya ganong ka-organize para makita ko ano yung naka-organize po siya alphabetically. Kung gusto niyo po nang pwede po i-check dito. Like, as you see po, no, analyze po muna natin. No? As you see po, hindi po siya ulitin ko po, hindi po siya naka-organize by value po niyan. Like, hindi siya naka-top 10 or top 20, something like that. We can use filters po filter po para dun. So, by that, just more po, no, like itong address, tapos more sort option, tapos itong address, then para patient, then descending. And po, nagbago ba? Pero ipahiya. Charos. Wait lang po, tingnan po. And address po. Ay, count of patient. Yung dito na sasending to TC, baka dito siya nagmamatter. Ayan. So, yun. Kasi naman po na naging pababa na po siya. So, after analyzing po to, no, meron po tayong 170 patients sa Malabon, and then Las Piñas 169, Marikina is 163. Ang pinakababa natin is si Pateros, which is 127. No? 127 lang po yung patient kung wala nang galing kay Pateros. So, upon analyzing this data po, no, we can see na sa Malabon, maraming patient kay Malabon. Maybe we can add promotional value pa po kay Malabon to increase pa po na marami pong hatak sa kanya. Like, or sa Malabon area po, na pwede po tayo magkaroon ng mga strategy, mga market po ba, or sila na po yung puntahan po mismo natin, no? Like yung mga yung tawag doon, yung mga card po siya ng hospital, yung mga clinic card po, para po parang providing value na rin po sa mga customer po natin from Malabon. And then as you see po dito, si Pateros naman po. Kita naman po, no? Si Pateros po is meron lang po siyang 127. Tapos sa lahat po ng dataset natin, siya po yung may pinakabago. So, pwede po itanong yung question natin. So, pwede po siyang itanong ulit yung bakit mababa si Pateros? Ano bang meron kay Pateros? Maybe si Pateros po is malayo sa hospital po natin, kaya ganun po. No? Maybe malayo po siya. Hindi madaling puntaan ng mga taga-Pateros yung lugar po natin. Something like that po. By that po, no, pwede pati siyang improve. Like, tulad nga po dito kay Malabon na ang strategy po natin is ayun nga po, i-market na po siya ron. Like, bigay po ng mga benefits po sa mga taga-Malabon, sa mga Malabonian, since sila po yung pinakatawatan kay requesters natin. And kay Pateros naman po, no, since hindi nga po siya masyadong nag-i-engage sa hospital po natin, maybe pwede po natin siyang i-reach out. Like, ayun nga po, applyin po ulit yung clinic, yung on the way clinic po, no, on the go clinic. Siguro pwede po puntahan yung mga taga-Pateros po, no, like, puntahan sila using on the go clinic. In such way, may experience po nila yung service po ng hospital natin without the need na pumunta po sa lugar nila mismo. And ayun po, upon data analytics po, ma-analyze po natin yung mga data po ngayon. Like, nakapag-solve po tayo magkakaroon po ng value yung mga numbers po na to. Dahil na, proceeding po. Yeah. And for last is, ano naman po, data slicer lang naman po ito. So, to demonstrate natin po sa data slicer, no? Ano lang po ito, more like filter lang naman po ito. So, for example, kung gusto po natin makita is patient lang, we can see po na 20% patient and input po natin. Magiging patient na lahat. Magiging po pala, yung male po pala siya lahat, magiging male. Hanapin po natin yung gender nila, na-evaluate po yung
gender, and ito po. Kung makikita niyo po, lahat po siya is naging male. And ayun naman po yung sa may dashboard po natin. Oops. Or like create naman po sa dito slicer to make more interactive, to make our dashboard po more interactive. And ayun naman po yung mga insight po na nakuha natin dito sa po natin nun, sa real data analysis natin na number 2,370 po ng hospital data. And ayun naman po, nakakalungan po ba kayo or may katanungan? Feedback po sa kung paano po pinasend po. Ito po yung nasa umbra. Kasi unang presentation ko yung sa agad. Tapos na po mag-present. Okay, tapos ka na. Okay guys, yung mga questions nyo. Ako siguro, Raven, ang comment ko lang, for first timer, okay naman, very confident ka naman. Kaya lang, napabilis mo magsalita. Parang nahabol, you have 1 hour. Pero okay lang. Gusto mo naman yan. You still have a lot of presentations to do at the Data Masters. Salamat po, ma'am. Wala na, pinapanaw ng mga klase ko. Okay lang Ganyan yun. po sa yung issue po sa pagsalita ko. Ayun po lang yung pinakinibro po, yung sa bilis po ng pagsalita. Thank you po sa feedback. Tapos siguro, another thing, be more formal. Tapos, pero okay man yung, ganyan, yung style mo. Yun nga lang yung mabilis magsalita, so medyo pagalan mo. Tapos yung, siguro yung, kaya kanina, yung bigla kang tumayo. Pero okay lang naman. Understood naman nun. Kumbaga, hindi naman tayo formal. Parang reminder lang for future presentations mo. Halimbawa, formal talaga. Like, sa work na or mga job interviews mo. Yun lang, reminder ko lang yun. So, okay naman. Guys, questions. Usually po ba sa data analysis and presentation, English ba ginagamit po knowledge? Depende po sa company. Ay, depende naman yun sa company. So, syempre, kung mas English, okay. Kasi diba, like, hindi lahat ng, tawag doon, yung mga nasa taas, minsan ba may mga foreigners. Minsan mag-interview sa'yo, foreigner eh. So, be prepared na you can speak English. Tapos, guys kayo, questions regarding Raven's presentation. Hello po, Miss. May question lang po kay Raven. Good evening po. Good evening, Pops. Ayan. Good evening, Raven. Congratulations. Siguro yung tanong ko lang is, dun sa busiest hours in a day, about sa 12 p.m., ano yun, parang 60 yung dumating or 60 yung nagpa-check or yung na-check up? Sa BCSR, kasi dito po, ano po, 60 po yung dumating. Yung dumating. Yes po. Arrange po ng patient na dumating ng 12 p.m. Okay. Ano-record ba parang, or meron ka bang parang graph na parang, let's say 12 p.m. siya, tapos kailan siya check up? Na 60 na yan, kailan siya check up? Or estimated, like, since may average naman. Ito po siyang ma-analyze po dito. Like, kung makita po dito sa 5 tables po natin. Yung 60 po na is makikita po dito po. Isa pong dito, no? So, depende po dito, makikita po natin yung dito. And, ayun nga po. Makikita po dito, yung private po yun, is reporting nga po. And, tapos po sila nung, ng 1:17. But, ano po yung DLD na po, DLD na po. Noting po siya, specific time of 12:14. And then, tapos po yung check niya po, nung 1:37 p.m. na po. Ang graph po is wala po tayong graph na kasi ang pinaka-akin po talaga namin ito is yung BSR graph po in general ng pinaka-daan. No worries. Additional question is that, what is the average age ng mga nagpapacheck up for gender? Meron bang data na? Kung sa account po, wala po. Kasi wala rin pong date, wala rin pong yatang research po. Hindi po, wala po yata yung date natin ng Walang age. yes po. Kasi po tinanggal din po siya for confidentiality purpose po. Ako yung mga, bali mo po tinanggal po yung mga po, yung mga identity po ng patient po. Kaya yun, wala pa yung age, kaya hindi ko siya Sige. Final siguro. Pwede mo malaman parang what is the hospital siya nang galing? Ganun. Or hindi rin pwede? Hindi rin po pwede. Kasi ayun po talaga yung pinaka po sa akin ng client ko po dito. Ano po yung kami? Marami po talaga sa akin na mag-double pa ako saan po galing hospital. Kaya talaga po talaga yung mga address. Pero how did you get permission from this? Parang sa use it. Tulad yun po, tinanong ko po kung okay lang po ba kung gagawin po siyang open sample kasi na po yung mga information po na confidential na po. As I said po kanina, modified na po siya from this. Okay. And ang Sige. pinaka po kasi na iparan po sa akin is yung address nga po. Ako yun po ma-request sa hospital po sa mga. And then po, kaya po talaga siya. Yeah, okay. Siguro last thing na lang din. I think most of us will agree to this na parang you should refrain from using the word customer kasi multiple times you said customer. Kaya ano to real people tong pag-usapan natin. And then, as well as yung word na tinatangkilik. Kasi, of course, we don't want to, mapunta sa position na yan. Ayun lang. Thank you. Congrats. Ano lang po sir, ano po siya, yung since sabi niya po, the figure customer. So po ba dito yung term, yung big po na kasi, may term po ba for data analytics po sa mga ganun po? So dapat na mas fair po ganun. Other than customer relation or whatsoever po na rin.
siguro personally, I would go with patient kasi we're talking about hospitals gan. Pero according here kay Cardinal Sin, safe is food, safe food. So ayan. Ayan lang. No? Raven, tanong ko, anong project na to? Is it a personal, a group project? Ano po siya, faculty project po siya. Like, since nag-post nga po ako, mahilig po ako mag-post ng maga ako po online, since sa personal time ko nga po. And may mga nag-reach po sa akin na nakatapos siya ng maga ng dashboard. And ayun po. So, yung So, ko is ilan talaga gumawa? lang po siya. Ako Overall, lang po. ikaw gumawa nitong project na to. Galing. Yes po. Thank you po. Congrats. Questions pa guys, magpa. Pwede na po muli sa session. O baka meron ka pang gustong clarify. Wala man na po, ma'am. Basta ano ka naman. Kahit ano po ba sa sale po, baka meron po silang mga parts na hindi po kami natin. Pwede na po balikan. Anong gamit sa paggawa ng project ko? Ano po siya, mostly Excel po siya. Like, Excel po talaga siya. Kaya rin po hindi po siya ganun kahit, kaya rin po hindi po siya magkakapos sa idea. Okay, so this is overall Excel lang. Yes po. Ito mga dashboards mo. Okay, Excel po siya. nice. So anong future plan mo? Alam mo, sinusunod po kasi ang roadmap. And yung part po na to, ito kasi yung naging, ito kasi yung roadmap na sinusunod nga po, which is 1 year po, data analyst na. Data analyst na po. And ito pong phase na to, is part po siya nung, phase ko po, which is 10 days lang po talaga. Like 10 days ko lang po siyang inaral yung Excel. Tapos, since nag-post nga po ako online, nagkaroon po ako ng opportunity na yung learnings ko po, is-apply ko po agad siya sa akong industry po. And ayun po, ito po yung output po. In sa ding 10 days talaga. And ayun, ito po yung application po. So, Okay. yung future plan ko po is pag down po naghanap po ako ng tableau. As part din po nun, like 10 days din po ulit yun. Tapos next po is or BI po ba? Days na po ulit. Hanggang sa aral ko po yung ano, yung meron pong pagkatawag every turtle swim. Every turtle swim which is every means Excel 20 tableau printer tableau tapos SQL po. So papasok ko lang dito yung Power BI since I think intermittent kasi ang experience ko yung tableau. Parang dami pong limitation for me as a public user po. So gusto ko lang din pong extra point Power BI kasi parang ayun po talaga ginagamit at the moment. Okay, so may roadmap kang sinusunod, tapos every roadmap, kailangan may output ka, nakagaya, parang ganon. Yes po, ayun po yung pinaka-final Galing. po sa Excel po. Oo. So, anong mai-advise mo sa ibang katulad mo na ganyan? Siguro po magsimula lang po talaga. Like as nagsimula po ako sa Laga ko and then ako. Ang pinaka naging difference po ako sa Laga is ayun nga, yung pala host po ako. Like ma-present po ako. And I think kung gusto po talaga nating sa mundo po kasi like lahat ng tao sa kanya. So, yung social media po talaga yung pinaka-power po natin na may-utilize. And I think ayun po talaga yung pinaka-giver po talaga sa akin nag-aaral. Yun. Magsimula lang po and emphasis po yung idea po ng social media po. Personal branding po. Kasi sobrang halaga po na for me po. Sobrang beneficial na sa akin. Magsimula lang po talaga. Kasi over time lang po mag-i-improve na po tayo. So, kung po isipin syempre yung mga sinasabi ng embrace na cringe embrace na cringe is ika nila. So, magsimula na po talaga. Oh, nice, Raven. Ano ko natutunan sa'yo ngayon? Ang galing. Thank you po. Magsimula, tapos, social media branding. Yes, po, yun po yung pinaka- Huwag intindihin yung ano. Okay. Hindi, basta ba? Binibigyan ko na mo. Oh, guys, may question pa kayo. Nakakawas, Raven. Oh, grabe. Account question lang yan, sir. Ano yung unahin mo, Power BI or yung Power BI or Tableau? Yun lang tanong ko. Kaya naman po nauna po yung tableau. Like, patama po ako sa tableau na moment. Ang gagawin ko lang po is laki po is something agad rin po. Ito lang ako ulit ng other client po, kaya nag-stop po ako na. Okay. Process question po, at the moment po is nag-tableau po muna ako. Pero personal din po siya, kasi actually hindi ko po na-experience yung Power BI. So, ako personally, hindi ko alam paano po hindi kasi Alam ko dati yung mentor namin dyan sa SP5 yung data visualization using with Tableau. Yung ang head namin natin sa Sparta before ay wait lang sir, hanapin ko lang yung sino siya, SP503. Hindi pa tayo po, salamat ano. Oo. Naalala ko dati siya storytelling siya. Ang head dati doon si Waisip eh. Kasi tayo, Yun po na since naging tayo po. Doon po siguro mas malayan po. Sa masala po siguro. Kaya nga po, nasabi ko po na technical po talaga siya inaral. I think sa po sa may pinaka-factor po talaga. I think po sa may social media branding po na yung po yun. Ayun, si Sir Ruben Cangas pala, sorry. Naalala ko dati sinabi ni Sir Ruben Cangas before na yung upload kasi may bayad. Unless kung gagamit ka ng public domain yung naalala ko. 502 pala, sorry. Sa naranasan ko kasi doon na time napakadali gamitin ni Tableau. Then, sa Power BI, hindi ko pa na-experience kasi dumating lang ako before ng isang session ata kay Sir Abraham Avila. Kilala mo siya sa data sa Philippines ata yun. Ganun. Ayun,
Pero congratulations na rin kasi natutunan mo yung Tableau and Power BI. Kasi ako wala. Although meron siya sa data camp siya. Meron sa data camp pero wala pa ako sa topic na ito. Kasi katatapos lang ng data scientist. Yun. Yun po, no. Iba pa lang din, sa tablet po kasi talaga is ang pinaka-available pag sa public na po. And then ako, since na-mention nyo nga yung mga data ko na yan, personal matters and personal ano lang din po sa akin na, di po ako madali dito na rin. Since ano po ako eh, like, more on project dito lang ako. Like, bago po ako magmula ng data analytics, nalik po talaga ako ng mga batas and mga insight ko talaga delivered po in data analytics po na mga ano na. So, ang pinaka-naging tumat po sa akin na place guidance, ano nga po, maging parang po sa data analytics. Meron po sa tinatawag na SPI method nga po, is yung skill portfolio and basta yung skill portfolio and ano po, SPI po pala siya, like skill portfolio method po. Since ako skill by the way, yung po sa siya, no? Mostly based on ChatGPT lang talaga siya. Like, nagawa lang po siya sa ChatGPT lang talaga. And then, po sa mo. So, ang idea po kasi ng in 10 days, kailangan nakagawa po ako. Ano na po ng isang pinaka-work ako ng Excel. Then, sa po ng 10 days, nagawa na po ang mismong project po. Pwede ko na po makikita agad sa mga networks ko. And, kumbaga, in 10 days, kailangan po siya magawa lahat. Kumbaga, skills portfolio na po. Kasi na, hindi naman daw po kailangan talaga ng magandang portfolio agad. Like, kailangan talaga mag-ubisa. Ayun po talaga yung kinaipalit sa idea po nung pagpasinunod ko. And then, I think maganda lang din po yung outcome po so far. Oo, kasi oo. Nalala ko siya dati na kailangan talaga alam mo muna yung business situations, yung sitwasyon ng yun, ng business mo bago ka mga presentation, mga ganun. By the way, congratulations sir, more presentation to come pa. Approve po, ano po. Yes, more presentations, Raven, yung mga next projects mo. And hopefully, ma-encourage natin yung ibang members na mag-present din, di ba? For practice. And, yun, exposure. So, may mga tanong pa? Hindi ko lang po pala, yung road po, available din po siya, like, pwede na nag-claim siya. Kaya lang po kayo sa page, is project data, project event po, ano. Kaya lang po kayo, and meron po ang makakang roadmap na pwede pong i-listen sa inyo. Nice. Oo, sige, thank you. Share mo sa Data Masters group chat. And you can also post sa ating Facebook. Hindi ko po siya na-post kasi, like, nung nag-umpisa po kasi ako, like, magulo po talaga. Yung umpisa talaga, ayun po, sabi ko nga po nag-umpisa na po, and since ayun nga po yung motto sa buwan, nag-umpisa na simula, no, magulo po talaga yung mga tayo, kaya hindi po siya na-post. Pero talaga po ayun, parang maganda sa sarili po siya hindi tablet. Yes, oo, tama yun. Yung sa GPT po siya, ang maganda po, pwede po siyang modify according po sa lines po natin. For example po, isa-share lang yun po yung sa may partner ko, Peter lang. Po siya, aspiring financial analyst po siya, and parehas na po kami na-analyze po yung path. So, ang ginawa niya po, ginamit niya po yung data, replace na po yan into finance po. And super maganda na po yung atapon sa amin po. Siya na lead. Ayun, close na. Ano po, like siya lang sa kami po na-explain natin. Hindi po siguro yung ito kung ano. Si Sir JP dito. Sir JP, Hello. may question ka for Raven. Wala, I just dropped in. Sorry. Tapos rin po. So, may guys, question pa? Wala na? So, paano? All goods na ba tayo? Ikaw, Raven, ano? Baka may gusto i-plug mga projects mo. Pero kung product din po, yung page ka lang po. Yung page sa akin. Ito po yung mga pages ko po. Pwede po ako follow dyan. Ganyan po yung sa akin. And then, nakalagay po sa may roadmap po natin. Pwede po kayo mag-PM sa page. Sundang po kayo ng copy po. Ang idea po nung roadmap is, nga po, SPN nga po, yung skills for network. So, ang idea po nun is, ano pa lang po, no, starting po ng phase 1, which is month 1, gumagawa na po tayo agad ng mga brand ko natin. Like, sa akin po yung mga personal brand ko po. Yung LinkedIn ko po, kung nakikita po sa LinkedIn ko po, isa po agad. Yun po yung starting pa lang na roadmap. Kumbaga lang po, may profile po tayo agad. Branding na tayo agad. So, as we go on po, nalagyan na po agad siya ng laman. And ay that po nun, mayroon na po tayo agad na fundamental kung saan. Nakikita na po agad na makaginagawa natin. And I think ayun po yung isa po sa akin na naging key feature ko na kung bakit ako nag-aaral ako is nakakuha na po ako ng mga freelance plan po. And mas nagiging ano po sa akin. Mas nagiging beneficial po sa akin. Hindi po sa monetary value siya po. Although, kung ano po kasi yung learning ko lang, kapag totoong po yung learning natin sa pag-aaral. Ano sa mga practice po. Conclusion po, isang bilis pa na magsila. Conclusion po, yung rule na po is, sa atin po siya may first understanding po. Like day 1 pa lang po is nag-umpisa na po tayo. Ating mantan po yun, month 1 nag-umpisa po tayo aralin kung ano yung mga kailangan sa DMS for example. At saka yung branding natin, bubuhay po natin. Portfolio po natin, bubuhay po natin siya. Then nasa go, nalagyan na po siya na naman. And ayun po. And yung pinaka-key feature, inspiration po ng roadmap na sinusunod po sa akin sa iba po. Kasi ano po, nakuha ko lang din sa ano po, sa may Spotify po ni, ano po yung ano po siya, international data analyst po siya. Tapos lang nagkakain po. Siguro balik na lang din po sa akin. Yun lang naman po, and thank you po. Yung sa brands po, pwede po i-click po sa skin po. Yun yung mga po. And yun din po, ipangako naman din po, i-maintain po. And thank you po sa pagdating po ng ngayong gabi. And ayun po, maraming salamat po sa oras niyo sa presence. Na-appreciate ko nandito po kayo. Sana marami tayong nakuhang insight na isa. And sobrang na-appreciate ko talaga yung version nito. Sana po yung nandito po kayo. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa akin po ngayong gabi. Okay. Thank you so much, Raven, and everyone for tuning in tonight. Don't forget to follow Data Engineering Pilipinas on all our socials so you don't miss our next learning sessions. Get ready for another round of resume review and interview practice coming up soon. This is a great chance to sharpen your job hunt game and get feedback from peers and pros. That is going to be our next Data Master session. More details will be posted in the group, so stay tuned.
Once again, I'm Kata, and on behalf of the DEP team, keep learning, keep building, and see you in our next day master sessions. Thank you and good night, everyone. Thank you. Thank you, Raven.